Ito ang pinakamahusay na bitamina para mapabuti ang sirkulasyon ng dugo sa mga binti at paa. Alam mo ba? At kung sasabihin ko sa iyo na mayroong isang bitamina na literal na hinihiling ng iyong mga ugat at siyam sa bawat 10 tao na may varicose veins ay maling ginagamit, makikinig ka pa ba? Dahil ang ire-reveal ko sa mga susunod na minuto ay maaaring lubos na magbago ng relasyon mo sa varicose veins. Tingnan mo, alam ko na sinubukan mo na ang lahat, mga cream, pamahid, mamahaling treatment, pero hayaan mo akong magtanong sa'yo. Naisip mo na ba kung bakit humihina at lumalaki ang mga ugat mo? Bakit may ilang tao na nagkakaroon ng varicose veins at ang iba naman ay hindi, kahit pareho lang kayo ng lahi? Ang sagot ay nasa estruktura ng mga ugat mo. Ang mga ito ay pangunahing gawa sa isang protina na tinatawag na collagen na nagbibigay ng tibay at elastisidad sa mga daluyan ng dugo. Pero ito ang problema na halos walang nagsasalita tungkol dito. Kailangan ng iyong katawan ng isang partikular na nutrisyon para makagawa ng dekalidad na collagen. At kapag kulang ang nutrisyon na yon, doon nagsisimula ang mga problema. Ang tinutukoy ko ay ang vitamina C. Hindi lang ito mahalaga, literal na hindi ito maaaring mawala para sa kalusugan ng iyong mga ugat. Kung wala ito, parang nagtatayo ka ng bahay na walang semento. Pero ang problema, hindi lang kakulangan nito. Karamihan sa mga tao ay hindi tamang nakakainom, masyado kaunti para magkaroon ng epekto o sobra-sobra ng hindi nila nalalaman. At mas mahalaga, 10 beses itong mas epektibo kapag pinagsama sa mga partikular na estratehiya na ipapakita ko sa iyo ngayon. Kaya sa mga susunod na minuto, malalaman mo kung paano gamitin ng tama ang vitamina C at ang 4 na siyentipikong estratehiya na nagpapalakas ng epekto nito. Isa sa mga ito, sa katunayan, ay may napakatibay na ebidensya kaya't itinuturing itong gold standard ng mga vascular surgeons sa buong mundo. Hayaan kong ipaliwanag ko sa iyo ang isang bagay na maaaring magulat sa iyo. Ang iyong mga ugat, arterya at capillary ay pangunahing binubuo ng collagen, isang protina na nagbibigay ng tibay, elasticity at lakas sa mga pader ng mga daluyan ng dugo. At hulaan mo kung sino ang talagang mahalaga para makagawa ang iyong katawan ng dekalidad na collagen? Tama, ang vitamina C. Kung walang sapat na vitamina C, nagiging marupok ang iyong mga ugat, nawawala ang elasticity ng mga pader, madaling lumuluwag, lumalabas ang varicose veins at, sa mas malalang kaso, may panganib pa ng blood clots. Parang sinusubukan mong magtayo ng tulay ng walang tamang materyales. Maaring tumagal ito ng kaunti pero habang lumilipas ang mga araw, lilitaw ang mga bitak at ang pagbagsak ay magiging usapin na lang ng panahon. Pero hindi lang diyan nagtatapos ang vitamina C. Isa ito sa pinakamalalakas na antioxidant sa kalikasan. Lumalaban ito sa mga free radicals na sumisira sa mga ugat, nagpapababa ng pamamaga, pinoprotektahan ang endothelium na siyang panloob na lining ng mga ugat at pinapaganda ang sirkulasyon sa kamanghamanghang paraan. Pinapalakas din nito ang produksyon ng nitric oxide, isang substansya na nagpapaluwag ng mga ugat, nagpapaganda ng daloy ng dugo at nagpapababa ng presyon sa mga ugat, kaya nababawasan ang bigat, discomfort at pagod sa mga binti. Ngayon, ito ang kadalasang pagkakamali ng karamihan tungkol sa tamang dosage ng vitamina C. Ang inirerekomendang arawang dami para hindi magkasakit ay nasa 75 hanggang 90 miligramo para sa mga adulto, pero para sa therapeutic na epekto, lalo na sa kalusugan ng mga ugat, ipinapakita ng siyensya na mas mataas na dosage ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Ang pinakamainam ay kumonsulta sa isang propesyonal tungkol sa pag-inom ng 300 hanggang 1,000 miligramo bawat araw. Mas maganda kung hahatiin sa 2 o 3 beses dahil mabilis ma-absorb at mabilis ding mailabas ang vitamina C sa katawan. Pwede itong pulbos na tinunaw sa tubig na may napakagandang absorption. Pwede rin itong nasa anyo ng kapsula, siguraduhin lang na ang pipiliin ay may ascorbic acid o mas mainam ang liposomal na vitamina C dahil mas mataas ang bioavailability nito.
Bukod pa dyan, isama mo rin ang mga natural na pinagmumulan sa araw-araw mo tulad ng citrus na prutas, kiwi, strawberry, pulang paminta at broccoli na tunay na natural na bomba ng vitamina C. Tingnan mo, alam ko na baka iniisip mo, may bawal ba dito? Sa pangkalahatan, napakaligtas ng vitamina C pero para sa mga taong may posibilidad na magkabato sa bato, mas mabuting kumonsulta muna sa isang profesional bago uminom ng mataas na dosis. Isang mahalagang detalye na madalas hindi pinapansin ng marami, ang vitamina C ay hindi gumagana mag-isa. Gumagana ito kasabay ng mga bioflavonoid na matatagpuan sa mga prutas na citrus at mga gulay. Kapag ininom mo ang vitamina C kasabay ng mga substansyang ito, mas malaki ang benepisyo nito para sa mga ugat ng dugo. Ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang 4 na siyentipikong estratehiya na maaaring magpabago sa iyong sirkulasyon kapag pinagsama sa vitamina C. Ang unang estratehiya ang may pinakamalakas na siyentipikong ebidensya sa lahat ng paggamot para sa varicose veins. Ang mga medyas na pangkompresyon ang tanging therapy na may ebidensyang siyentipiko na Class 1A para gamutin ang varicose veins. Gumagana ito sa pamamagitan ng paglalagay ng graduadong presyon sa iyong mga binti na mas malakas ang kompresyon sa bukong-bukong at unti-unting humihina habang papunta sa hita. Nakakatulong ito na maibalik ang dugo pabalik sa puso laban sa grabidad. Para sa magaan na kompresyon na 15 to 20 mm ng mercury, ginagamit ito para maiwasan at mabawasan ang pagod ng mga binti. Para sa katamtamang kompresyon, 20 hanggang 30 mm ng mercury, inirekomenda ito para sa karamihan ng mga kaso ng varicose veins. Para sa mataas na kompresyon, 30-40 mm Hg, ito ay para sa malulubhang kaso at nangangailangan ng reseta ng doktor. Dapat itong gamitin sa araw at tanggalin sa gabi. Ang pangalawang estratehiya ay mga partikular na ehersisyo na talagang epektibo. Ang 30 minutong paglalakad araw-araw ay nagpapalakas ng mga kalamnan sa binti na nagsisilbing natural na venous pump. Mahusay ang pagbibisikleta dahil mababa ang impact nito at pinapagana ang sirkulasyon. Ang paglangoy at hydrogymnastics ay perpekto dahil ang presyo ng tubig na sinamahan ng ehersisyo ay nagbibigay ng dobleng benepisyo. Simpleng ehersisyo na pwede mong gawin kahit saan. Tumayo sa dulo ng iyong mga daliri sa paa at dahan-dahang bumaba. Ulitin ang 10 beses 3 beses sa isang araw. Ang ikatlong estratehiya ay maaaring ikagulat mo dahil hindi ito gaanong kilala sa labas ng mga medikal na grupo. Diosmina at Hesperidin. Itinuturing ang kombinasyong ito bilang natural na gold standard para sa varicose veins. Diosmina 450 mg kasama ang Hesperidina. 50 mg ang nagpapabuti sa elasticity ng mga ugat, nagpapababa ng capillary permeability at nagpapabawas ng pamamaga. Mas epektibo ito kaysa sa karamihan ng mga natural na gamot at may matibay na siyentipikong ebidensya. Ang karaniwang dosis ay 1 tableta 2 beses sa isang araw, pero laging kumonsulta muna sa isang profesional sa kalusugan. Ang ika-4 na estratehiya ay omega-3 para sa kalusugan ng mga ugat. Ang omega-3 ay may napatunayang mga benepisyong kontra-inflamasyon na nagpapababa ng chronic na pamamaga sa mga ugat, nagpapabuti ng daloy ng dugo at sumusuporta sa pangkalahatang kalusugan ng mga ugat. Ang dosis ay 1 hanggang 2 gramo araw-araw ng eicosapentaenoic acid at docosahexaenoic acid. Maaari mo itong makuha mula sa matatabang isda tulad ng salmon at sardinas o mula sa dekalidad na mga suplemento. Ngayon, hayaan mong ibahagi ko ang isang sinaunang recipe na kahit na limitado ang siyentipikong ebidensya ay ligtas at ginagamit na sa loob ng maraming siglo. Galing ito sa Ayurvedic na medisina at pinagsasama ang luyang dilaw, luya at itim na paminta para suportahan ang sirkulasyon. Kakailanganin mo ng 1 kutsarita ng pulbos na luyang dilaw, 1 kutsarita ng bagong gadgad na luya, 1 kurot ng itim na paminta na mahalaga para i-activate ang mga compound ng luyang dilaw, katas ng kalahating lemon, 1 kutsara ng pulot at 200 mililitro ng maligamgam na tubig, hindi kailanman kumukulo para mapanatili ang mga aktibong compound. Sa 1 tasa, idagdag ang maligamgam na tubig.
Idagdag ang luyang dilaw, luya, itim na paminta, katas ng lemon at pulot. Haluin ng mabuti hanggang sa tuluyang matunaw ang lahat. Inumin ang halong ito isang beses sa isang araw, mas mainam sa umaga nang walang laman ng tiyan o sa simula ng gabi. Gamitin ito ng tuloy-tuloy ng hindi bababa sa 30 araw upang maramdaman mo ang mga epekto. Bakit maaaring maging kapaki-pakinabang ang kombinasyong ito? Ang luyang dilaw ay isang malakas na anti-inflamatoryo na nagpapalakas sa mga pader ng mga ugat at nagpapagana ng sirkulasyon ng dugo. Ang luya ay nagpapabuti ng daloy ng dugo at nagpapababa ng lapot ng dugo. Ang itim na paminta ay nagpapataas ng pagsipsip ng luyang dilaw ng hanggang 2,000%. Ang lemon ay nagbibigay ng natural na vitamina C at mga antioxidant. Pamyapulot ay nagpapalakas ng mga epekto at nagbibigay ng mga mineral. Ngayon maaaring nagtatanong ka, paano kung may problema ako sa kalusugan? Para sa mga taong may matinding gastritis, ulcer, bato sa apido o umiinom ng mga anticoagulant, mahalagang kumonsulta muna sa isang propesyonal sa kalusugan bago simulan ang reseta na ito. Hayaan mo ring banggitin ko ang ilang mahahalagang pagbabago sa pamumuhay. Iwasan ang matagal na pagupo o pagtayo ng hindi gumagalaw. Kung ang trabaho mo ay nangangailangan ng pananatili sa isang posisyon, gumalaw ka tuwing bawat 30 minuto. Itas mo ang iyong mga binti sa taas ng iyong puso ng 15 hanggang 20 minuto araw-araw. Panatilihin mong hydrated ang iyong sarili para manatiling maayos ang daloy ng dugo. Panatilihin ang malusog na timbang para mabawasan ang pressure sa iyong venous system. Mga pagkain na partikular na tumutulong sa sirkulasyon ay kinabibilangan ng mga pulang prutas na mayaman sa anthocyanins na nagpapalakas sa mga pader ng ugat, bawang at sibuyas na may taglay na mga compound na nagpaparelax sa mga daluyan ng dugo, at green tea na may catechins na nagpoprotekta sa endothelium. Mahalagang maunawaan na kahit na ang mga natural na paraan na ito ay maaaring maging kapaki-pakinabang, mas epektibo pa rin ang mga ito bilang bahagi ng isang mas malawak na pamamaraan. Kung ikaw ay may malulubhang sintomas tulad ng matinding pananakit, tuloy-tuloy na pamamaga, pagbabago sa balat o sugat na hindi gumagaling, dapat kang agad magpatingin sa doktor. Tandaan, ang varicose veins ay hindi lang issue ng itsura. Ito ay isang kondisyong medikal na maaaring makaapekto ng malaki sa kalidad ng buhay at sa mga malalang kaso magdulot ng seryosong komplikasyon. Ang magandang balita ay kapag pinagsama natin ang tamang nutrisyon, lalo na ang sapat na vitamina C, sa mga napatunayang estratehiya tulad ng compression therapy at tamang ehersisyo, maaari tayong makagawa ng malaking pagbabago sa kalusugan ng ating mga ugat. Ang susi ay ang pagiging consistent at ang pasensya. Gumagana ang mga natural na paraan na ito, pero nangangailangan ng oras at dedikasyon. Magsimula ka sa mga pangunahing bagay. Siguraduhin mong nakakakuha ka ng sapat na vitamina C, isaalang-alang ang paggamit ng compression socks kung angkop sa iyong kalagayan, isama ang araw-araw na paggalaw at panatilihin ang isang malusog na dieta na mayaman sa antioxidants at mga pagkaing anti-inflammatory. Pinakamahalaga sa lahat, makinig ka sa iyong katawan at makipagtrabaho sa mga propesyonal sa kalusugan na may kaalaman sa vascular na kalusugan. Bawat tao ay natatangi at maaaring magiba ang pinakamabisang paraan depende sa tindi ng kondisyon, pangkalahatang kalusugan at individual na mga kalagayan. Ang pag-aalaga sa iyong sirkulasyon ay higit pa sa agarang ginhawa. Isa itong araw-araw na pangako sa kalidad ng buhay na makakatulong maiwasan ang mas malalalang problema sa hinaharap at mapanatili kang aktibo at komportable sa loob ng maraming taon. Ngayon gusto kong malaman ang opinyon mo. Alin sa mga estratehiyang ito ang uunahin mong subukan? Ilagay ang iyong sagot sa mga komento. Nakakatulong ito para maintindihan kung paano kita matutulungan. At kung naging kapaki-pakinabang sa iyo ang mga impormasyong ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod na content tungkol sa natural na kalusugan. Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo. Mag-ingat ka at magkita tayo sa sunod na video.